Sabihin mo lang. O sino sa staff mo. Ito, alam mo, lumala lang to dahil sa... Yung matanda, naghintay, gabi na. Kung gusto mong maging Pilipino, ng gabi, totoong tao. Napanood ko yung vlog ni Basel. At ako'y natutuwa na inilabas sa lahat ng sama ng loob niya. Pero ako pumasok dito dahil sa mga pangyayari na pangalawa na lang akong dapat kumayo sa kanila. May isang tao na kinausap siya dahil si Mr. Kang ay nagsumbong sa isang kilalang tao dito sa Las Piñas. Kilala. Ngayon, tinawagan niya ako na gustong araw akong makausap dahil yung pag-uusap nila ni Basel ay hindi naging maayos o hindi sila nagkasundo. Isang kilalang tao po ng Las Piñas, pamilyang kilalaw dito sa Las Piñas. At alam niya ho yun, kung hindi ako nagkakamali, 1 December something o ano, hindi ko alam kung nagkamali man ako. Kasi nga, sabi ko nga, bago lang akong vlogger eh. Anyway, hindi yun excuse. Kundi, sa pag-ano ko, pagkakaintindi ko lang, ako ang pangalawang tao na gustong gamitin ng kilalang pamilya dito sa Las Piñas para magkaayos sila. Ako, sabi ko nga, hindi ako professional na nag-try ako, hindi para iba siya. Hindi para manira. At alam ko naman na kung sakali man namin masasagasaan ako, peace be with you. Peace be with you pa rin ako. Correct me if I'm wrong. Sa mga issue, ulitin ko, hindi ako papasok dito sa mamamagitan sa kanila kung hindi ako nautusan ng isang kilalang pamilyang lihitin Las Piñeros na sanang araw magkasundo sila. Na kung saan, ang pagmi-meeting, siya rin naman ang mag-schedule. Yung pala, may mga clippings niya na binigyan niya ng hindi magandang magkaroon ng idea yung tao na masama ang intensyon ko. Nakita niya na, diyan sabi ko, diyan ka na lang sa dilim para kita mo yung pag-clippings. Kasi nga, nag-ano rin sa akin, hindi naman mga beginner lang kami. Pero yun in-emphasize niya para ang isip ng tao magtanim ka agad na mayroon akong hindi magandang intention. Ngayon, ang una niyang issue sa akin, may 10% daw akong hinihingi. Hindi ko yan sasagutin. May taong sasagot yan na magpapaliwanag. Tandaan niyo po, hindi ako guilty yan. Sino ho ba ako? Ang babanggain ko higante. Unang-una, hindi pa marunong sa mga clippings. Kaya niyang gumawa ng mga pwedeng paghinalaan ng mga pagbibideo. Sana napanood ko. Napakagaling nila. At sana matutunan ko rin yan kung sakali man na habang tumatagal ang panahon. Kaya sabi ko, ang bashers laging welcome sa akin. Again, inuulit ko, yung sinasabing 10%, lalabas po yan pagdating ng tamang panahon. Hindi po ako dyan guilty. Yung mga sabi, ini-edit, hindi ako. Kaya nga sabi ko,
nakahanda akong harapin ang anumang ang mga akasasyon niyo sa akin. Kaya sabi ko, Bashers, welcome. Kasi doon ako matatama eh. Kung may mga mali man akong nagagawa sa pagsasabi, laging welcome yan sa akin. Yung sinasabi niya na sa 10%, ang susunod ko po, siya ho na ang sasagot yan. Nasa sa inyo na po yan. Basta po ako, tamang magsasalita. Meron pa po siyang sinabi na ako po, sasabihin ko totoo. Pinanood ko po yung ano niya. Sasagutin ko po. Kasi nga po, talaga hindi po ako marunong eh. At sabi ko nga, ako ba paniniwalaan kung magsasabi ako na ganito, ganon? Unang-una, given na ho yan na ang mga tao, pag magandang lalaki, magandang lalaki, tapos nagpaliwanag at isang mayaman, magaling na vlogger, ako, sino ba ako? Para paniwalaan ng mga bashers o mga hindi nakakilala sa akin. Expected ko na yan na talagang maraming mag-ano sa akin dahil foundation na raw siya. Foundation na. Marami. Kita nyo, ang galing niyang mag-ano. Lagi niyang i-ano na, ako, pag nagtayo ng supermarket, welcome kayo, marami mga Pilipino na matutulungan ko. Very good. Very good. Tama yun. Tama yung ginagawa mo yan. At ako'y natutuwa. Pero ang tanong ko, paano itong, hindi yan lalapit, hindi ako makikialam dyan sa issue nyo na yan. Kung walang lihitimong Las Piñeros, nakilala rito sa Las Piñas, at pinakiusapan ako, anong sabi ko? Sir, kayo nga, ayon sa sinasabi nyo, 2 beses kayong dininay sa hinihingi nyong consideration. Sino ba ako dito sa Las Piñas? Layo lang ako. Isang ordinaryong tao lang na English Carabao pa nga. English Carabao pa. Eh siya, magandang lalaki, matangos ang ilong. After that clippings na yun, yung kilalang tao dito, pamilya dito sa Las Piñas, kinausap ako. Dahil nag-fail nga siya sa usapan nyo na for consideration, ayaw ko na sabihin kung ano yon, pero alam mo yan kung ano. At yung tao, magpapatunay din sa akin, pero off the camera. Ayaw niya sumausaw dito. Kasi sabi ko, sir, mauobliga ka dyan pag ako naipit yan. Sabi niya, pwede naman ako off the camera lang. Ibabalik ko, ang punot dulo nito, yung nagtampo ka siguro dahil nga may nagbigay ng 7.5. Pangalawa, nadagdagan ng Pasko, pumunta sa akin at tawag doon na hindi naman siya totoong actually na nagsusumbong sa akin na ganito ganon, kundi siyempre nag-iisa siya sa bahay, normal na siguro na maghanap ng kapamilya niya na kung saan sa mga vlog nyo ang turing sa'yo anak, ang turing mo naman sa kanya ama. So be it. Nung makita mo na nagbigay at ito may ang tawag doon, hindi lang yun ang nabanggit sa amin. Kung papansinin mo, nagbablog ako, may binanggit siyang 7 problema. Pero sabi ko, hindi ko yan, ayoko. Yung tamang ano ka ako, doon mo ipaliwanag yan, hindi sa akin. Kasi tama, ako mababas din. Ako maano dyan.
nung inano yan, ang sabi ko nga, ako nga, talagang katwiran ko, language barrier. Sa maaaring sabi mo yan na hindi problema, okay, karapatan mo yan. Kasi ako, kahit pa paano, hirap din. Kung meron akong nahihirap mag-interpreter na hindi naman lisensyadong interpreter, para lang magkaunawaan kami. Sabi ko nga, yung mga paliwanag mo, yung mga clippings mo, correct, perfect. Isang ate, lalabanan ng isang baby. Anong laban? Wala, di ba? Tanggap ko yun. Sinasabi mo na dapat tumawag ako. Oh, kung may problema, November, sa first week ng November, no, ano tayo. Hindi ko inisip na kailangan ko pa ng tawagan. Unang-una, yung lehitimong ginagalang na pamilya ng Las Piñas, na hindi mo na sa consideration yung sinasabi, ako pa kaya? Although, sabi sa akin ng tao na yon, subukan mo, baka mapag-ano mo. Total, may meeting naman sila. Kaya, bilang pagrespeto sa taong Las Piñeros, at ginagalang dito, ako'y dayuhan lang, sinamahan ko. At ako'y natutuwa sa mga, ano na yon, malay mo, mapag-ano ko kayo. Ang problema, hindi ka naman sumipot. Isa pa yon, baka busy ka nga, o ano pa man. So, gano'n na yun. Yung sinasabi mo na natatawa, may saging, may saging, may apple, yun, yung time na yun, dinala namin yun ng Pasko. Siya naman, natural lang sa kanya, ha? Totoong tao siya. Pag nagpaliwanag siya, because English Carabao nga lang kami at hindi rin magkaintindihan, may language barrier, kung anong mahawakan niya, yun ang ilalagay niya. Oh, this one. Nagkataon, doon sa harapan namin, may apple, may ano. Ano magagawa ko? Pansinin niyo, may isa akong vlog. Kumuha siya ng bote. Isang malaki, isang maliit. Sabi niya, kinuha niya yung malaki, Abu G. Basel. Ang ginawa ko, kinuha ko yung malaki. No, sabi ko. This is Basel. This is you because you is small. Basel big and pointed nose. You is small nose. Tapos nagtatawanan kami. Ang pagtatawanan namin sa aming ugaling Pilipino, masaya kami nagkikwentuhan, minsan haluan ng joke. Pero yung kung purpose na panginsulto sa kulturang Pilipino, hindi yun. Hindi panginsulto ang tumawa nga. Kasi paano kayo hindi tatawa? Kukunin niya yung malaki, siya raw bote, siya raw yun. Tapos yung maliit na bote, ikaw raw yun. Ang ginawa ko, kinuha ko yung malaki, ako, no, this is Basel because you're small, this one. Yung saging na itinatapon na, this is one. Tapos magtatawanan kami. Minsan, kung gusto mo itanong mo ako dito ako puro biruan ang pag-uusap ko. Hindi ako nag-iisip bihira mo makausap ng seryoso. Sa mga kaibigan ko, mga kakilala ko, puro lang joke lang ako. Meron pa ako. Sasabihin ko, totoong tao lang ako. Nagkokodigo ako. Kasi, una-una, wala naman akong i-edit na mga computer na ikinabi ko. At wala naman talaga akong computer. Inuulit ko pa, August or September lang ako nag-Facebook. Dahil kailangan lang siguro. Dahil pandemic nga, walang magawa. Kaya ako natutong magkalikot ng gadget. Now, inisip ng
ng iba, bakit? Bakit? Si Raymond nagkapagbigay ng 7,500 sa loob ng isang buwan na kung saan nakikita naman ang viewers mo, milyon. Ay, kaya masama ba magtanong sa'yo? 2 beses lang naman kayong pumunta eh. Oh, tapos sabi nyo, pabisan-misan may pumupuntang crew, so be it. Pero doon pa lang sa video mo, 2 beses lang kayong pumunta. Siguro medyo namali ka ng edit. Andito lang ako dahil ba small time ako, hindi mo ako pwedeng kausapin. Anyway, ulitin ko, yung lihitin mong Las Piñas, pamilyang hindi mo nag-refuse ka tungkol ako gusto mo ako tumawag sa'yo. Wala naman ako number sa'yo. Siguro kung nakipagkita ka doon nung nagabang kami doon sa naayos siguro to. At marami pa rin akong sasabihin na sinet up kita. Talaga. Sabi ko nga, simula't simula, anybody, tanungin ako rito sa komunidad ko, kung may ginawa akong panlalamang sa kapwa. Magtanong kayo. Ikaw mismo o yung mga tao mo. Basic naman eh. Marami ka namang tao eh. Tanungin ako dito. Interview nyo yung gusto nyo interviewin. Again, ulitin ko. Yung inaakusan mo sa akin 10%, may magpapaliwanag din. Ayoko ng at hindi ako dyan guilty. Sa pagkain naman, dito may binanggit ka sa pagkain. Simple lang naman kami pagkain. Simple lang na kumakain kami. O tungkol naman doon sa pagkain yung pinakita sa video. May sasagot din dyan. Kung anong sistema niyo sa pagkain. Hindi ako. Kasi ulitin ko, isa kang kinikilala. Ako isang ordinary lang na sa tingin ko gusto ko lang makatulong sa abot ng kakaya ko. Sino ba ako para paniwalaan? Ang mukha ko pang kontrabida, ikaw pang bida. Pero tandaan nyo, lagi kong nilalagay sa vlog ko. Pumunta kayo rito. Personally yung tanungin. Lagi ko yan sinasabi. Ang buzzer, welcome. Mga vlogger, welcome. Kasi, naaalangan dahil angat na angat ka na raw, baka ayaw nilang kayo Anyway, pag-iisip nila yun. Hindi ito ang pagbablog. Hindi ito ang last opportunity ng buhay ko. Nabuhay ako ng 57 years na wala si Mr. Chang. Nabuhay din si Mr. Chang na wala ako. Ano sabi ni Mr. Chang? Ayaw ko na yan. Siya na lang magsabi niyan. Okay. Ano pa? Lagi mo doon sa video mo. Ito, maganda to. Laging gusto mo. Tama ka naman. Hindi mo na kailangan magmakaawa. Ang simpatiya ng mga Pilipino, nasa iyo na. Nasa iyo na yan, tandaan mo. Nasa iyo na. Kaya ka tinitingala dahil you put good foundation. Bakit itong si Mr. Chang dito lang umano? Dahil ba? Hindi ako. Mr. Chang. Yung lying. Karapatan mo yun. Sinasample mo yung mga apple. Dahil wala kang apple lang, nagpakita mo. So be it. Ang gusto ko nga lang, magkaliwanagan kayo.
Oh, I challenge you. You down to the level ni Mr. Chang o you down to the level sa sarili ko. Magkakasundo tayo. Tandaan mo yan. Face to face. Without camera. O with camera. Tina-challenge kita dyan. Dahil busy ka, doon yan lang yun. Or else, marami akong kaibigang Syrian. Isang Syrian, kukunin ko para pakausap sa iyo. At magsasabi siya, 90s pa siya, nandito na sa Pilipinas. O late 90s, 1990s, o early 20s. Sabihin mo lang, papakausap, papupuntahin ko dyan sa'yo para magsabi kung sino ako. Kung ako walang yang tao magsisinungaling. Sabihin mo lang, o sino sa staff mo. Ito, alam mo, lumala lang to dahil sa yung matanda naghintay gabi na. Kung gusto mo maging Pilipino, sa sinasabi mong maging totoo nga ba? Pinapaliwanag ko, sinishare ko yan. Ang matanda naghintay. Sa kulturang Pilipino, at age of 77 or 76 years old, hindi mo dapat bigyan ng sama ng loob. Mr. Chang, hindi after sa pera. Pananaw mo lang yun. At wala kaming magagawa, pananaw mo yan. Doon naman sa sinasabi mong yung may utang, may magpapaliwanag din dyan. Huwag kang mag-alala. Ako walang clippings, pero tao magpapaliwanag sa'yo. Sabi ko nga, kung gusto mo, dinidare kita, off the camera or on the camera. At kung anong sabihin kong kasinungalingan, nakahanda akong pag-anuhan sa korte. Isa pa, nag-stealing ako. Okay. Pananaw mo yan ha. Sabi ko nga, puro mga kasinungalingan na mga binitiwang kong pangano. Okay.